Hello guys! Welcome to my channel. I-share ko lang yung mga panahon na dinala sa hospital yung partner ko. Ito. Yan. Wala pa yung galing pa kami ng Davao Oriental niyan. Tapos hindi pa siya na endoscopy. I-share ko lang guys para naman di rin mabura yung mga memories namin. Ayan, mahinang-mahina pa siya dyan. Yan yung pagdating namin sa Davao Medical, DMSF Hospital. Dyan. Hindi pa siya na-endoscopy niyan, pero kahit anong gawin mo, hindi pa siya nakakain, hindi kasi papakainin kasi bawal sa endoscopy yung kumakain. Hindi siya mapigilan, titingin talaga siya video. 2 araw yang hindi pinapakain. Ako, kabang-kaba. Sobrang kabang naramdaman ko, guys. Pero tiniis ko lang, panay pray. Pray lang ang ginawa ko. Kasi ayoko rin ipakita sa kanya na hindi ko na halos kaya yung nararamdaman kong kaba. Kasi pag kinakabahan ako, naapektuhan din siya guys. Kaya ako kahit sabi laban lang dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kasi nag-bleeding kasi siya. Yung ulcer niya sobra ng malalang malala na. Hindi na siya pwedeng patagalin pa doon sa bahay. Kaya diretso-diretso agad kami sa Davao City. Yan, sa DMSF. Ayan, bumibisita yung kapatid niyang counselor at saka principal niyang bayaw. Pero pa yan, hindi pa talaga yan na endoscopy. Nihintay pa yung time. Kailangan niyang dagdagan ng dugo para makasurvive. Ay nako, sobrang hirap. Ang sakit sa pakiramdam. Tapos yung nababagot ka doon sa loob ng hospital. 7 days kasi kami doon. Tapos wala akong makita na araw. Yung mga pamangkin niya, yung anak niya. Yung anak niya, yung yung nakatabi sa kanya. Nakakaano na guys, yung parang kala ko nandun ako sa ilalim ng lupa nakalagay. Wala kasing, hindi ko makita yung mga green leaves, hindi ko makakita ng araw. Ay nako, pero tiniis ko lang. Ako pa naman na may sakit. Ako pa talaga yung nagbabantay sa kanya. Pero salamat sa Panginoon dahil nakasurvive ako. Pero sabi ko, sana wag na tayong bumalik. Pero babalik pa talaga kami ngayon 29 kasi magkukuha pa ng result ng kanyang biopsy at saka CT scan. At pagka January 18 ay endoscopy naman ulit. Titingnan, ayan, nagkagaw na siya, ready na yan, naka-schedule na yung endoscopy niya. Sa January 18 ay babalik din kami para mag-endoscopy ulit kung kumusta na yung nagbaga na small intestine niya. Ayan, nakunan ko talaga yung papunta na siya sa operating room. Parang kinakabahan kasi ako. Gusto ko lang na mawala yung kaba ko. Kaya pinasama pa rin naman talaga ako ng doktor. Oh my God. Kala ko maghintay na lang ako sa room. Yan. Halata ko sa kanya na kinakabahan. Pero parang cool lang siya, pero halos hindi na siya magsasalita. Kapag sinasabihan ko, smile ka na dyan, saka siya mag-smile. Pag hindi ko siya sinabihan, ayaw rin talaga niya mag-smile. Parang kinakabahan. Ang hirap kasi niyan dalhin sa hospital, guys. Pag dinadala mo yan, magsasabi, okay, kaya ko pa. Pero ito ngayon, hindi na talaga siyang nasusunod kasi dami niyang suka. Tsaka bumaba na yung hemoglobin niya. Tsaka black na yung pupo niya. Ay nako, akala ko nga wala na siya. Akala ko hindi na siya mababalik kasi nag-black out na talaga siya ng pangalawang pagkakataon. At tapos kami lang dalawa. Ay nako, hindi ko alam mo nang gagawin ko. Sigaw ako ng sigaw, walang nakarinig kasi nakasalamin yung bahay namin sa kwarto. Pati dun sa labas, yung mga bintana, sa bintana, mga salamin. Kaya kahit anong sigaw ko sa loob ng inatake siya, walang nakarinig sa akin.
Iniwan ko na lang siya sa loob ng kwarto na wala na, nakahandusay na. Lumabas ako dun sa labas at nagsigaw-sigaw dun. Saka pa may nakatulong sa amin. Ayan, naghihintay na lang kami para papunta ng room para sa endoscopy. Mabuti naman dito sa DMSF guys, ang bait-bait ng mga nurses at saka doktor at saka ano naman pala siya, medical school. Diyan guys, nag-aaral yung mga Ateneo. Naku, super bait ng mga student. Pwede mo silang utusan, paki ganyan, paki. Iba talaga sila. Tapos halos 2 minuto, 3 minuto nagpupunta ako sa nurse station kasi may mga problema yung partner ko. Hindi talaga sila nagagalit, hindi sila naiinis. Hindi katulad sa iba kapag panay ang punta mo sa nurse station, papagalitan ka ng mga nurse guys. Magsasabihan sila, "Ma'am, maghintay ka lang doon sa kwarto mo. Hindi lang ikaw ang aming pasyente. Kaya maghintay ka." Ganun. Pero sila guys, every time, every minute magpunta ako, kung anong mga dapat kong sabihin, itanong. Hindi talaga sila magagalit. Sabi, "Okay ma'am, punta na kami." Punta agad yan sila. Ang bait nila guys. Sobra. At saka malinis. At saka hindi ka talaga papabayaan. Asikasuhin ka agad nila. Ayan, papunta na siya sa endoscopy pero siya ng doktor namin, si Dr. T. Mateo. Hindi ko nakunan yung mukha. Bawal kasi daw mag-video. Ayan. Pasok na. Ayan, lumabas na siya after. Ang dali lang. Hindi. Bale, hindi ko na pina-few moment later. Kinat ko na yung yung mga time na naghihintay ako. Palabas na siya, guys. Ayan. Halos hindi siya tumingin sa akin. Tapos tinawag, "Huy, bakit di mo ko pinapansin?" Sabi niya yung lalamunan daw niya, yung alang-alan niya, daw, para bang makirot. Kasi pinasukan siya ng camera sa loob endoscopy. Tapos may in-spray sa kanya, sa lalamunan niya. Ayun, nainom niya. Kaya parang sasag na, yung basag yung kanyang boses. Sabi niya, yung lalamunan daw niya iba. Ayan. Galing na yan. Hindi, walang kamalay-malay na pinatulog siya ng doktor. Pabalik na naman kami doon sa kwarto. Takot pa naman ako sumakay sa elevator, guys. Alam niyo ba? Kapag mag-isa lang ako, magtitiis talaga ako pumanhik, bumaba, umakyat sa may hagdanan. Hindi talaga ako sasakay sa elevator pag ako lang mag-isa. Feeling ko kasi mababaliw ako sa loob mag-isa. At saka yung paawis ko, yung buhok ko nung tumitindig. Aywan ko, di ko alam. Pero pag marami kami, okay lang naman. Kaya kinakantsawan nila ako, bakit daw hindi ako sasakay sa elevator? Sabi ko, iyak ko lang ipahamak yung sarili ko. Kasi sabi nila, isip mo lang, bahala na, basta. Ayan, kinukunan na siya, tanggal na, yung bang nawala na yung oxygen. Mga pang 5 araw na to. Pang 5 araw na namin ito. Sobrang hina niya kasi di siya papakainin ng mga matitigas, lugaw, aros kaldo. Ino-oxygen siya balik kasi parang bumaba talaga yung yung hemoglobin niya. At saka nung palabas na rin kami, guys, naku, nakakainis. Na high blood, tumaas yung dugo. Sobrang taas, 160/100. Akala ko di na kayo makalabas din na naman. Ayan, din yung kanyang kapatid na anchorman sa Davao Oriental. Nagbisita. Nako, mabuti naman nung bumibisita. Pero yung ibang mga kapatid hindi kasi malayo yung Davao Oriental sa Davao City. Kaya ayan, yung mga may sakyanan lang nakapunta. Sobrang niyang hina. Pinapasaya ko palagi kasi parang, baling-bali na yung liig niya. Ayan, dinojoke namin para naman tumawa. Hindi kasi pala tawa naman dati siya, pero nang magkasakit, nako, sobrang hina. Ayan, bumalik na. Palabas na kami niyan, guys. Sabi niya, tabi ka dito sa higaan ko. Tapos anong ginawa pag tabi ko?
Pinagloko-loko niya ako. Pinagluluko ako. Hindi kasi ako tumubi kasi maliit lang yung kama niya. Para lang sa kanya. Kasya kami pero ayoko kasi yung maraming mga mag-aray-aray siya. Aray. Pag na ano mo yung mga likuran niya sa aray. Kaya hindi ako tumabi. Doon ako sa may sofa. Tingnan mo. Ang kulit. Ang dami pa namang tao sa ano. May marami kaming kasama dyan. Parang ano lang. May mga tilon-tilon lang kami. Hindi kasi private yan. Wala tayong pang-afford sa private. Kaya sa isang room sa ward, mga 6 kami. O, ang ingay-ingay. Naglalambing. Malambing naman talaga yan eh. Kaya namimiss ko kapag hindi naglalambing. Pag nagagalit. Pero pag ano yan, sweet na sweet. Ayan, tapos na kami doon sa mga sweet na moment. Pauwi na kami ng Davao Oriental. Pero habang naghihintay kami ng masasakyan, andun muna kami nagstay sa Abriza Mall. Kasi malamig doon. Bawal sa kanya yung mainit na panahon kasi mataas ang dugo niya. Ayun. Sinulit namin. Pumasok kami sa Abriza 10 a.m. Talaga. Andun na kami kumain. Lumabas kami 3 p.m. Pero hindi namin namalaya na 3 p.m. na pala kasi nandun kami sa 4th floor. Ayan, ang ganda ng mga view. Pasyal talaga kami guys kung saan kahit hindi kami bumibili. Part 2 na pala to kasi nauna yung mga view. Pero ito kasi yung nasa hospital pa kami galing. Tingnan nyo, ang ganda at ang linis pala dito sa Abriza. Pero guys, ang mahal ng mga bibilihin. Kaya wala man lang kaming nabili. Pati yung pagkain, tingnan nyo yung pagkain namin, ang liit-liit. 300 pesos yun. Ay, Diyos ko. Sabi ko, ano ba yan? Pero okay na lang kasi malamig at saka fresh na fresh. Yung bang masarap sa pakiramdam. Wala kang iisipin. At saka ayun, kumain kami ng ng mga chicken. Iba na pala pag mag-order dito, guys. Parang cellphone na ba? Parang nag-order ka sa Food Panda. Kailangan mo nang mag-type doon sa may Hindi na yung dadalhin sa'yo. Ikaw na mismo yung mag-pindot doon sa may parang cellphone. Yan lang kinakain niya. Thank you guys for watching. Hope you like it. God bless.